tol, eto na ang mga players na maglalaro para sa ating game number 1. Nandito si Eson, si Ryuen, Demonic Swan, si Kenzu at si Don mula sa blue side. Meanwhile, for our red team, maglalaro si Tets, ang founder ng CDG Squad. Shoutout kay Itachi, si Timak, eto si Chinchansu. Hindi ko maintindihan yung pangalan to, Japanese ba to? Chinchansu na lang tol, no? And syempre, last but not the least, walang iba kung hindi si King of Savage. So, hindi na natin i-explain itong drafting phase mga Perd. Dahil ang gusto lang naman natin dito, syempre, yung ating game para mamaya, no? So, patugtog muna tayo and habang nagsha-shoutcast. Nagsha-shoutcast ka ba, bro? Makukob, ngayon, makakapanood ka ng shoutcasting ni Boss Alfred Plays. Balagbag sa akin mga yan. Sana next kayo na ni Manjin, balagbagan sa MPL. Hello kay PJ Estipona. Magandang umaga sa'yo, Boss PJ Estipona. Boss, kabosis mo si Tulpo. Naku po, kabosis mo si Tulpo. Okay. Tingnan natin to, ha. O, yan. Naririnig ko ba ako? Ako po, si Alfred Plays. Sa mga viewers ko dyan na gustong sumali dito sa 5v5 custom game. So, kailangan nyo lang pong pumasok sa 4322860 para makasali kayo. So, ganun lang yung gagawin nyo. Pumunta kayo sa 4322860 para makapaglaro kayo. 4322860, yun. Ako po si Alfred Plays. Nakita ko po kung paano yung ginawa doon kay J-Ban. Nakakaawa po yung nangyari. Wala po akong nagawa. Natakot po ako. Umiral po yung kaba. Lalo na, syempre, alam ko, tropa ko yun eh. Tapos biglang ganun. Hindi ko, alam mo yun, hindi ako makapaniwala na wala na siya. So, bahala na si Lord. Alam ko kung nasan man siya ngayon, nasa mabuti na siyang kalagayan. Okay? Alright, let's go na tayo. Balik na tayo sa ating game. Let's go, let's go. Ang layo, boss. Ha, sabi ni Kinat Ki. May next game pa ba? Syempre naman, meron pa, pre. Ayos ba yun? Saan yan mahanap? Markito, oy, hello kay Kinat Ki. Masyado na kayo natutuwa, ah. Paano po sumali next game? Masyado na kayo natutuwa sa akin, ha? Hello, yan, okay. Okay, yan. Slot reserve as promise idol, sabi ni C. Jeffrey. Oy, oo nga pala. C. Jeffrey, kasali ka na sa game number 2. Okay? C. Jeffrey, yan. Si C. Jeffrey, pinangakuan ko yan. Kailan ka nagpapa 5v5? Depende kung kailan maisipan. Totoo lang, mga tol, bihira na ako magpalaro ng 5v5 custom game. Pero sige, babalik natin. Si Jeffrey, kasali ka mamaya game number 2, Perd, ha? Kasali ka sa game number 2, pero ayun, lista muna natin yung mga maglalaro ngayon. Demonic Swan, si Don, Eson, Kenzu, Ryuen. Tapos, para sa ating right side naman, si Timak, Itachi, King of Savage. And then, sino to? Si Tets, tsaka si Chinchansu, Japanese team. Alright mga Perd, let's go! Game number 1 of Alfred Plays 5v5 custom game is sponsored by Madam Sam. Ang mga players na maglalaro para sa ating game number 1. Nandito si Demonic Swan, gagamit ng Odette. O Eson para sa kanyang Claude. Ryuen, gagamit ng kanyang Harit. Kenzu para sa kanyang Sisi. Si Don para sa kanyang Aurora. Meanwhile, for the red team naman mga Perd, nandito si King of Savage para sa kanyang Selena. Si Japanese name bilang carry. Tets, gagamit ng Vexana. Timak para kay Nolan. At si Itachi naman ang gagamit ng Ruby. Paano kapag nanalo mga Perd? Tol, shoutout kay Madam Sam. Si Madam Sam ang nangako sa atin na magkakaroon daw ng MVP cash prize para sa ating game number 1. So abangan nyo mga tropa, no? Baka mamaya meron tayong mga surprise sponsors na manggagaling dyan sa ating comment section. So eto na tayo mga tol. Jungle for the blue side will be this Harit. Meron siyang Synchro Vision, Chrono Dash at syempre ang kanyang Zaman Force. Kanilang mid laner dito ay si Kuya Aurora, tol. Si Aurora mga Perd, no, yung pinakabagong revamp na hero dito sa Land of Dawn.
And then, ay hindi pala, Roamer Aurora pala to mula kay Don. And then syempre ang kanilang mid laner ay si Demonic Swan na gagamit ng Odette with the Swan Song. Habang dito naman sa pulang kupunan, maglalaro si Nolan with the Fracture bilang core, Selena with the Abyssal Strap and Abyssal Arrow para sa kanyang mid laner, rather Rome. And ang kanilang mid laner ay si Vexana na merong Eternal Guard na bumababa dito sa may bandang gold lane. Mukhang mahihirapan yata agad dito yung kanilang tropa na si Marksman para dito sa kanyang Claude. 1v1, kaharap etong si Kari na merong Phantom Step at syempre yung kanyang Spinning Light Wheel and then Speedy Light Wheel. 3 members are down para dito sa pulang kupunan. Mukhang mapag-iinitan nila si Kuya Eso, tatamaan ng mga traps at nandun yung Fracture First Blood secured by Kuya Timak mula sa Zodiac Brave Squad at napahamak pa nga, naduraan ng minion waves si Kuya Selena. And on the top lane, may trade naman gagaling on the side ng blue team mga tol. Yung ginawa nilang engagement sa pagkakataon na yon mga tropa, kita nyo naman, bumawi yung mga players ng blue team on the side dito sa may kanilang XP lane at si Madam Tets mukhang mapupuruhan, bulti na lang, tumama yung Abyssal Arrow pero hindi ka mabubuhay pa Madam Tets. It's not your day. Happy Thursday nga pala sa lahat ng mga viewers natin. Tama ba? Thursday na ba ngayon o Friday? Yes. Good morning. Happy Thursday sa lahat. And Turtle will be spawned in 5 seconds. Good morning, boss. Hello kay Strawberry ni Dea Aguileus. Maraming sa pag-follow, Madam Igilea. Out na ako, Boss Altric Livewell, Idol Shoutcaster. Hello kay Eren Yeager. Maraming salamat, Boss Eren Yeager, sa pagbisita sa ating live. Nako, no? Invasion is real for the side ni Ryuen. Hindi nararamdaman ng mga players dito on the red team na kumukuha ng orange buff si Harit, pero yung trade mula dito kay Timak, yung pagong. Ano ba yung mas importante? Yung pagong o yung orange buff ni Timak, mga tol? Pero ayon, mukhang madedehado yata at naglatag na nga ng Zaman Force etong si Ryuen, getting that third kill para sa kanyang killing spree mula sa jungle on the blue side. On the bottom lane naman mga tol, eto, kalmado lang muna yung dalawang gold laners natin with the BMI out para dito kay Claude. Habang on the top lane naman, CC, hindi pala natin to na intro kanina mga tol, CC with the curtain call, kasama yung kanyang Yo-Yo Blitz, kaharap niya dito si Ruby na merong Be Good, Don't Run, Wolf King, and I'm Offended. And on the bottom lane naman mga tol, yung Abyssal Arrow ay hindi mo na kukonekta mula dito kay Selena, pero naglalagay siya dito ng mga Abyssal Traps, no, para magsilbing vision kahit wala siya, pero tatamaan ng Abyssal Arrow si Eson, pero buti na lang merong Purify yung kuya nating Claude. And on the river side ng ating Land of Dawn, sino ang nakakuha ng lito? Ang Batang Repolyo, mga tropa. Pero ngayon, nandoon yung Swan Song. Pero may bagsak na mga galing. Eternal Guard inilatag. Blazing Duet sa isa pero makikipagkulutan. Masyadong makunat. Yung carry natin mga bird pero nandito na para mamuli si Ryuen. Nilapag yung kanyang Zaman Force. Sumasayaw-sayaw. Ginawang disco. Dance floor. Yung ating MLBB game. Ryuen getting that fourth kill para sa kanilang jungle on the blue side. Naku po, may recall na gagawin dito si Chinchan Su. Yung Japanese na pangalan pero may isang off-cam kill naman. Secure na nang galing dito kay Timak para sa kanyang Nolan. Naku po, pinag-ihiwa. Nagtataga si Ryuen, pinagbabato ng shuriken, and that was a shutdown kill on the side ng red team. Ilista mo na mula dito kay Selena, mga tropa. Galing mo, idol. Sarap story sa FB niyan. Nakaka-cosplay mo. Angas. Hello. Mga viewers natin, magandang umaga. Hello sa 115 million viewers worldwide. 5 seconds. Magre-respawn ang ating ikalawang pagong. Pero nandito na si Timak with the Fracture available. And Timak getting that another kill. Pang-apat na death na pala yun ni Kuya Eson. Yung gold lane ng blue team, mga bird. Yung insurance policy na sana aasahan ng ating blue team coming into the mid game and late game ngayon nahihirapan. Bagamat scaling ang hero na to, mga tol, no? Tingnan natin kung paano ba makakabangon, pero ngayon sa may purple buff at sa may turtle side naman, ang ganda ng pagkakasayaw, yung kanta ng Swan Song. Si Tets ang nabigyan sa engagement na yon. Punta tayo sa top lane. Eto, medyo boring yung matchup natin dito, mga tol, no? Having this Ruby na sustain na hero, no? Lagi siyang nagkakaroon ng extra regeneration at spellbound. Pero ngayon, pagtutulungan ng dalawa, on point ang ating paglipat sa ating mapa at makakasurvive pa nga si kuya nating Itachi para sa kanyang Ruby. Pero may invade, merong pagtatago na ginagawa dito si
Ate Don. Ate Don siguro to, no? Si Madam Don. Hello kay Madam Don. Magandang umaga sa'yo. Pero nandoon yung flicker. Abyssal Arrow play mula dito kay Selena. Pero buti na lang at nasustain ni Sisi. Pero nawala. Winter Truncheon. Nag-grow sa player. Yung passive ni Don. Na-outplay pa nga si Kuya Timac, mga tropa, no? Kita nyo naman yung ginawang outplay doon, no? Hindi in-expect ng isang Nolan na available yung passive skill ng isang Aurora, no? Huwag kayong magugulat, tol, wala pang Winter Truncheon si Aurora. Yun yung revamp na ginawa sa kanya. Nagkaroon siya ng bagong passive na skill. Nakalimutan ko lang kung ano yung pangalan na skill na yun, pero ang effect noon, yung Winter Truncheon. Go, girls! Bet ko, Harit, sana ikaw na! Oy! Madam Sam, shoutout sa'yo, no? Hindi ko pa binabasa yung comment, hindi ko pa binabasa yung message mo sa akin. So, I expect, nakapunta na dyan kung ano yung magiging papremyo ng mga players na maglalaro ngayon. Aabangan nila yan. Pero ngayon, yung purple buff, mai-invade yata. Pero successfully, nakuha ni Timac yung kanyang purple buff. Punta tayo din sa may bantang ibaba. Mga tol, si Demonic Swan, nakaabang lang yung kanyang Swan Song available. Pero nandito na nga, yung ating Demonic Swan. Naku po, madidelibyo at muntikan pa ngang matugnas at mawala. Sa pagkakataon na yung si Nolan. Meron pang isang engagement na nagaganap on the bottom lane. Pero Tori lang ang kanilang tatargetin. Successful turret destroyed on the side ng blue team. Ganon din naman sa may bandang itaas, mga troll. Pero ngayon, yung middle lane ang naging bawi doon ng isang Ruby, mga bird, no? Bumasag ng Tore sa may bandang itaas yung CC, pero binawian naman sila yung rotation ng Ruby, pero tumama na naman yung Abyssal Arrow, pero may vengeance na nagamit doon si CC. Ang tanong, makakatakas pa ba? Pero hindi na. Kenzu has been taken down. Yung Pagong available na. This is the last turtle of the game. Kalma lang, blue team. Gcash, sabi ni my finger is starred. Ayan kayo, yung mga viewers ko dyan, nagsisipagbalikan kayo basta may Gcash, no? Pero pag walang premyo, walang nanonood kay Altric Plays. Nakakaawa naman si Boss Altric nyo, no? Kailangan lang tayo ng mga viewers natin kapag may mapapanalunan. Pero kung walang mapapala, walang manonood kay Boss Altric, no? Kawawa naman. Shoutout sa iyo kay my finger is starred. Mga mukhang pera dito sa ating TikTok live stream. Tama ba yun? Okay, punta tayo dito sa may bandang itaas. Nandito na yung ating Harit Synchro Fusion with a Chrono Dash available. Yung Zaman Force, hindi pa niya nagagamit dito pero hindi na daw kailangan. Dahil si Ruby ay mawawala na lang. Last turtle of the game. Pag walang premyo, walang manonood. Syempre, pambayad ng internet. Oy, nandito ako, sabi ni my finger is starred. Okay. Uy, naka-conceal yung Selena natin, no? Ngayon ko lang napansin na pinili dito ni Selena yung conceal over dire hit, no? Usually kasi pag Selena user kayo, tapos iro-roam nyo, mas gusto nyo yung extra physical and magic damage na hatid dun dire hit, no? So ngayon, mas pinili nila yung roam na conceal para kahit paano makapag-outplay sila sa mga engagement na gusto nilang mangyari dito sa ating game. Pero ngayon sa may bantang ibaba muna. Okay, nagkaroon tayo ng exchange, switching between XP lane and gold lane. Magkakatapat si Claude at si Ruby, mga tol. Pero on the top lane naman, talagang yung mapa dito, namamayagpag ang mga players on the blue team. Sila ang may hawak ng advantage. 9 minutes into the game, 11 to 10 ang ating talaan at lamang ng 4,000 gold ang mga players on the red team. Ang pinakamayaman na heroes, pero teka lang, ngayon may retry na manggagaling doon. And unstoppable para dito kay Timac, hindi na nakagalaw at hindi na nakaporma si Madam Don. Baka Boss Alfred yan. Hello kay Ship Sold. Ask ko lang po, tournament po ba yan? Hindi po ito tournament, mga tol. Ito po ay regular na 5v5 custom game lang na napapanood nyo sa mga kapwa ko live streamer na nagsha-shoutcast dito sa TikTok, mga tol. So wala po tayong tournament na nagaganap. And Master Kel mula dito kay Timac, grabe naman yung damage na meron. Yung physical penetration na hatid ng isang Timac, pero may pana with the Abyssal Trap and Abyssal Arrow connected para doon kay Selena. Pwede ka na mag-TikTok. Pag tinamaan ka talaga ni Selena ng ganung kalayo, tol, 4 seconds, kailangan mo mag-altab, mag-Facebook ka muna, i-chat mo yung bebe mo. Kung hindi mo nabate yung bebe mo ng nakaraang Valentine's Day, pwede ka nang bumate ng Valentine's Day muna. Follow kita, pabikan kita. Baka pwede, pasabit Boss Alfred, sabi ni Ship Solve. Saan ka sasabit, tol? Nako, nandun na naman yung Abyssal Arrow, pero this time, hindi muna kukonekta yon mula kay ating Selena, mga tropa. Pero ngayon, sa may orange buff and Dawn has been taken down na solo kill. Pinagtulungan pala, mga troll, no? Pinagtulungan ni Ruby yung Aurora na pumasok sa may bandang damuhan, pero nandito na si Ryoe with the Synchro Dash. Ito, tatama ba? Hindi tatama yung Abyssal Arrow, pero yung fracture talaga ni Timac.
hindi nila masagot, no? Hindi nila masagot yung damage na meron yung Nolan Perd. Tapos sasama pa si Demonic Swan. Yung kaninang advantage na meron ang mga players ng blue team. Ngayon, hawak na ng pulang kupunan. Despite na lamang sila sa tower and sa map awareness, sa resources, namamayagpag yung red team at nasecure na nila yung pinakaunang Lord para sa ating game. Level 1 Lord destroyed by the players of red team. Especially ito yung kanilang Nolan, no? Ang yaman ni Nolan, 8,500 ang kanyang net worth. Meron siya ditong magic shoes for cooldown reduction. Syempre Blade of Heptasis for physical penetration. Samahan mo pa ng endless battle at syempre yung kanyang Blade of Despair. Paslat Idol, sabi ni JLTZ Jefferson, Batyan Kila, hello, thank you so much for the follow. Again, sa mga viewers ko, may premium Gcash ang mga naglalaro sa 5v5 custom game ni Boss Alfric. Shoutout sa ating sponsor para sa ating game na to, si Madam Sam, na nandyan sa comment section. Hindi ko alam kung magkano yung inilatag ni Madam Sam, pero speaking of latag, yung araw kumonekta na naman. Magkakape na lang talaga. Naku po, yung Phantom Step and Spinning Light para dito kay Kari. Ang tanong, makaka-outplay ba? Hindi, not this time, not today, sabi ni Kari mga tol, no? Akala ko makakapag-outplay na naman si Aurora with that passive na Winter Truncheon effect para doon sa ating Aurora, pero buti na lang, medyo may kakunatan etong si Kari, kaya naman niya na-survive yung clash, yung engagement na yon, at masyadong lumalalim niya yung mga tropa dito on the red team. Talagang nanggigigil na sila, ayaw na yata nila magpaawat pa. Yung Swansong kumonekta sa tatlo, pero ang problema, walang follow up, and that was a shutdown kill para dito kay Kari. Pero yung ating Odette ay nabigyan din at naging sakripisyong tupa. Tumama na naman yung pana, pero magbaback away na lang muna. Finally, they will disengage, pero hindi pa daw tapos. Si Itachi with the I'm offended flicker onward play. Hindi na nakagalaw yung Kuya Harrisford. Yung pana, tatama na naman ba? Grabe naman yung pokes na pinapakita dito ng ating mga players on the side ng red team. Yung ating Selena, bitaw lang ng bitaw ng kanyang Abyssal Arrow. Kapag may tinamaan, TikTok talaga. Hindi na nila pinagbibigyan pa. Nagpa-follow up yung mga heroes on the side ng red team. Kapag tumama yung pana mula dito kay Selena. And then another kill secured by the players ng ating red team, especially si Itachi na may gamit ng Ruby. Tatama na naman yung pana. Ang tanong, lalaban ba sila? Pero buti na lang nandun yung follow-up defense mula doon kay Aurora. Pinag-uulanan ng mga yellow. Pa ba next game? Sabi ni Aluka, Paslat Idol, Aurora main ako, pero ba't ganoon? Sabi ni Sam, oy, hindi ko na alam yan, Madam Sam. Sa mga viewers natin dyan na nakaka-relate sa mga players na naglalaro ngayon, shoutout sa inyo mga tol. Welcome na welcome sa 5v5 custom game ni Alfric Plays. Again, hindi po ito tournament, no? Wala po tayong tournament. Ito po yung regular na napapanood nyo sa shoutcasting ni Boss Alfric Plays. Pandito lang po tayo sa TikTok, hindi po tayo pang tournament, pero nandoon yung Swansong mula kay Demonic Swan para depensahan yung kanilang base na nangangatog na. Siguro 2 hits na lang. Pero teka lang, nandito na yung ating Harit with the Zaman Force Synchrovision and Chrono Dash, pinagsasayawan pero wala siyang kasama dito. Naku po, tumama na naman yung Abyssal Arrow. Ano na, Selena? Napaka on point na mga panaan dito ni Selena, mga Perd, no? Kita nyo naman yung pinapakitang performance ni King of Savage. Walang nasasayang sa kanyang mga Abyssal Arrow and Lord. Second Lord slain by the players of red team. Pero si Ruby ngayon lumalaban pa with the Don't Run Wolf King available. Yung I'm offended, oy, napagamit ng ultimate. Etong si Aurora, mga Bird, medyo kinabahan, no? Dinipensahan, advance mag-isip, pero yung fracture mula kay Timac, wala nang buhay. Yung ating Torre, pero may mga minion waves ba? Yung mga minion waves paparating pa lang. Naku po, yung mga players ng red team medyo nauna, pero may depensa naman gagaling on the blue side. Zaman Force not available. Ito na pinagtutusok, and that will be it for game number 1. Victory goes to the side ng mga players ng red team. Ganda ng lineup ng blue team, pang epic, sabi ni Rare. Idol, nag-message ako sa'yo, nag-massage. Ano, si Jeffrey, minasahe mo ako. Patay tayo dyan, tol. Nagpaalam ka ba para imasahe ako? Idol, nag-massage na ako sa'yo. Bakit hindi ko alam? Kailan mo ako minasage?
Wala akong kalam-alam sa sinabi mo, Nolan. Pa-PM ako sa TikTok. Oy! Okay, teka lang. Pakilala muna natin, syempre, yung mga players na naglalaro ngayon for the red team, no? Shoutout sa ating MVP winner si T-Mac na gumamit ng Nolan. Hello kay Nolan, ang ating MVP. 19 kills, 3 deaths, and 5 assists para dito kay T-Mac. Shoutout dito sa kanyang mga tropa on the red team. Nandito si Itachi ng El Tigre Esports. Si Japanese Name para sa kanyang carry. Si Tets ng CDG. Ano na, Madam Tets? Tamang pabuhat lang ba? Ha? Ano to? Ang sakit sa mata nung Vexana, mga Perd, no? Ito yung mga, alam niyo, yung mga MLBB player na walang ambag, no? Walang ambag. Nagpapapatay lang. Pero buti na lang malakas yung mga kampi niya, no? Oy, thank you for the roses, no? Gift, kahit sariling sikap, tinipe mo yan. 'Di ba? Ayan yon, sabi ni CDG. Pero anyway, shoutout sa founder ng CDG squad ng Coup de Gras. Shoutout sa mga taga Coup de Gras, no? Si Madam Tets. Ito po yung founder nila. Alam niyo na kung bakit siya naging founder at hindi siya naging player, no? So, wag na kayo magtataka kung hindi kasama sa mga tournament na sinasalihan ng Coup de Gras yung Tets na pangalan. Kasi alam niyo na yung galaw. 'Di ba? Kaya okay na yan na founder ka na lang, Madam Tets. Wag mo nang susubukang sumali sa mga tournament na sasalihan nyo. Okay ba yun? Lait talaga, malala, ano? Teka lang, for the blue team naman, ito, shoutout sa mga players ng blue team. Our MVP loss ay si Kenzu na gumamit ng kanyang CC. Syempre, ang kanilang mga kakampi, si Demonix 1, sa Odette, si Eso naman para sa kanyang Claude, si Ryuen, ang gumamit ng kanyang Harit at syempre si Don ang nag-Aurora. So, sino yun? MVP si T-Mac. T-Mac, i-chat mo daw si Madam Sam. Si Sam daw magbibigay sa'yo ng GCash. Ikaw na magbigay, Sam. T-Mac yung pangalan. Ayan, Madam Sam, nandiyan ka ba sa comment section, Madam Sam? Okay, game na tayo. Alright, let's go. Game number 2 of Alfred Plays 5v5. Custom game. Hindi ko alam kung may magi-sponsor, no? So, looking forward tayo sa mga may sponsor. Sa mga gustong mag-sponsor para sa game number 2, eto na, yung mga players na maglalaro for the blue side. Nandito si Blood Hunter, si Corvus, si R, si Asta, si Frances, and for the red team naman, mga Perd, nandito si Wee, My Finger Starred, King Mark, Aluka, at si Tulog na. Sino? Sino, Justin? Anong pangalan mo? Baka nagkamali lang ako. Angeline Dump. Anong code? Walang code. Tol, walang code ha? Walang code. Oy, thank you kay Charcy for the follow. Ang Hell Game, maraming salamat sa follow. Guys, maraming salamat po sa mga nagtatap-tap, sa mga nagsishare, at syempre sa mga nagsisend ng Heart Me. Sa mga nagsisend ng Heart Me, maraming salamat. Gara ng background music mo. Talaga ba? Juice po. Hindi ko naman nakikyan. Nagkikik ako palagi bago mag-start. Bago mag-start, kinikik ko. Nililinis ko yung live. Paano sumali? Lods, what time ka magla-live bukas? Same time. Sana makalaro next game. Kanina ko pa gusto makita galawang ko, sabi ni Vince. Bibilis ng kamay. Pause muna, may online class ako. Diyos ko, bahala ka dyan, Corvus. May price ang last game. Hindi ko sure. Madam Sam, naririnig mo ba ako? Mag-i-sponsor ka ba sa game number 2? Etong sa game na to? Wala pa tayong sponsor sa game number 2, ha? Sa mga viewers ko na medyo nakakaangat-angat sa kanilang kabuhayan, no? So, welcome po ako sa mga gustong mag-sponsor. Paano mag-sponsor? Siyempre, magsisend ka ng GCash. Nanginginig kamao ko, masarap na maglaro. Kahit wala ng price, basta makalaro, sabi ni Vince. Anong group ID? Chino, eto. Last game na tayo pagkatapos nito, ha? Last game na po tayo pagkatapos nito, okay? So, wala pa pong nangangako na mag-sponsor para sa game number 2. Yes, Jad Dance, i-follow mo ako sa TikTok, tas i-PM ako kung gusto mo mag-sponsor sa next live.
Kalkal na naman, sabi ni Don't Worry. Sige, sige, love. Thank you, love. Thank you, love. Pwede ba makalaro low rank? O oo nga. Pwede kita, favorite kita, idol. Happy Valentine's Day. Hello kay Matias Busquit. Favorite din kita. Maraming salamat. Sa mga viewers ko na nakaka-appreciate po sa akin, the pleasure is always mine, no? Maraming salamat po. Second game, sponsor ko na yan. Yung sinabi mo sa akin dito na sa second game, Madam Tets, sure ka ba? I didn't cure the pain. I harness it. Talaga ba? Say yes. Uy! Grabe naman yun! Ay, mahirap yan, Tets. Mahirap yan. Kailangan magkaroon ka ng criteria. Baka mamaya hindi na sila gumalaw, tapos wala na silang gawin sa base. Yan. MVP win. MVP win o MVP loss? Manood ka, Ate Tets. Uy! Dalawa? So, dalawang Starlight, grabe nga yun. Hello sa mga viewers natin. Shoutout sa game number 2 natin, mga tol. Ito na ang mga players na maglalaro para sa ating game number 2 on the blue team. Nandito si Blood Hunter para sa kanyang Balmond. Corvus gagamit ng Novaria. Frances para sa kanyang Selena. Asta gagamit ng kanyang Esmeralda. At syempre ang kanilang gold laner RCR para sa kanyang carry. For the red team naman, mga tol, nandito ang kanilang roamer. Sino ba roamer nila dito? Si Wii. Si Wii para sa kanyang Edith. Mid laner, si Tulog na nagagamit ang kanyang Valentina. Gold will be King Mark para sa kanyang Ixia. Siyempre, ang kanilang jungle ay si Harit. And XP laner will be this Yuzhong na gagamitin naman ni Aloka. So, eto na mga Perd, no? So, usual rotation ang ginagawa ng mga jungles natin. Taking time para i-secure yung kanilang buff and parehas yung kanilang direction, no? Orange buff ang inuna ni Harit. Same with this Balmond na mukhang mauunahan ni Harit dito sa ating Lito, ang Batang Repolyo. First minor objective of the game at sino nakakuha ng ating Lito Wanderer. Pero may invade na ginagawa dito si Kuya Blood Hunter with this Balmond. Pero aalala nila rin si R para sa kanyang carry and they will back away. Naku po, tinulungan nilang masecure ni Harit yung kanyang purple buff and vengeance committed by this carry. Tuloy-tuloy sa kanyang paggamit ng kanyang mga phantom step. Bumato ng abyssal arrow mula kay Serena pero hindi muna tatama yon and they will disengage. For the both teams, back away na lang muna. Balik tayo sa kanya-kanyang rotation. Okay, for our XP naman, ito yung ating aksyon. Esmeralda with the Falling Star Moon, kaharap si Yuzhong na meron namang Black Dragon form. Yung ating invasion mula dito kay Harit, inaagawan at pinipilit na maunahan in terms of experience. Para sa kanyang Harit, etong si Balmond, no? Considering na Balmond to, sobrang bilis mag-farm nito at napakakunat ng hero dahil sa kanyang spell bump. Partida na nerf pa to pero ito, papatunayan ni Blood Hunter na walang nerf, Boss Alfric. Basta kabisado mo yung hero pero may Petrify at nandoon yung Furious Dive and Dragon Tail para dito kay Yuzhong at napagamit pa nga ng Zaman Force and 2 heroes are down for the side ng blue team. Si Esmeralda at si Balmond ang natugna sa engagement na yon and Turtle is available. Hindi muna sinisimulan ng mga players for the both sides etong unang pagong dahil nagbibigay muna sila ng vision at hinahanap. Nandoon yung onward Earth Shatter play mula dito kay Edith pero Primal Rat is not yet available. Zone out lang nila yung possible entry points sa panggalingan on the side ng ating blue team. Pero yung Abyssal Arrow ay hindi tatama. Pumasok with the Cyclone Swift. Etong si Balmond at na-disgrasya at walang kasama. Pinilit niya kunin yung purple, yung turtle na yon pero hindi siya naging successful at that time. Gusto niya sanang gawin, alam nyo, yung lethal counter. Isasabay niya doon sa kanyang retribution pero napigilan dahil 4 na players yun Nandun pa yung Arcane Shade at Shadow Strike mula dito kay Valentina, no? May confused na mechanics yon. Kapag tinamaan ka ng mga stacks, hindi ka makakagalaw. Speaking of stack, hindi mo na mai-stack. Etong si Selena dahil yung kanyang Abyssal Arrow ay hindi mo natatama pero yung
Astral Star Shatter mula dito kay Novaria ay kukonect. Ang dami palang pang Vision Gaming ng mga players ng Blue Team, no? They have this Novaria with the Astral Echo. Pero ngayon, yung ating Harit kinasa yung kanyang Zaman Force and Chrono Dash Synchro Fusion. Tuloy-tuloy, nakakuha ng isa. Pero on the top lane, meron ng ikalawa. Ito na yung onward Earth Shatter play. Nilatag na yung ating full barrage. And that was 3 heroes are down for the side ng Blue Team. Yung Selena, muntik-muntikanan pa. Perd, happy birthday sa'yo kay Frances mula sa VTX Squad. OP na OP pick ng Red Team, sabi ni Baby Yam. Oy, thank you kay XBA10. Shoutout nga pala sa mga taga XBA dyan, no? Syempre sa kanilang founder, si Madam M. Hello kay Madam M, sa mga viewers natin mula sa XBA, no? Magkakaroon ng upcoming tournament si Madam M tomorrow. Yes, tomorrow po yung ating upcoming tournament mula kay Madam M. And I think kulang pa yata ng mga teams. Sa mga interested viewers ko na gustong sumali sa ating tournament, 100 pesos lang po yung registration fee. And bukas na po yun gaganapin. I-PM nyo lang po yung any member from the XBA Squad, XBA family. Nandyan po sila sa comment section. Pero ngayon, yung Black Dragon form, hahanapin ng isa and Balmond will be taken down. Kukuha pa yata ng ikalawa pero hindi na dahil yung Pagong. Dito na lang daw muna sila magpo-focus dahil 7-2 ang ating talaan. 2,700 gold lead. 1,700 pala ang kalamangan dito ng mga players on the side ng Red Team. Nandoon yung pana mula doon kay Selena pero nag-amba ng Earth Shatter at hindi na itinuloy yung Abyssal Arrow connected by the Selena. Wala pang nababasag na tore on the both teams, no? Maganda yung ikot ng dalawang jungles natin at syempre yung pagki-clear ng mga minion waves. Yung minion management for the both teams, talagang naaalagaan nila, no? Hindi nila basta-basta pinapabayaan yung kani-kanilang lane, lalong-lalo na kung may paparating na minions. Kaya naman, despite na 7-2 yung ating score, wala pang natutulak na tore ang mga players ng Red Team. Pero yung Astral Echo at yung Abyssal Arrow connected by this Selena, samahan mo pa ng Novaria, talagang siwi. Yung kanyang edit ay hindi na talaga makakagalaw. Abyssal Arrow na naman, pero buti na lang at hindi ito tama. Nakaiwas pa nga si King Mark. Bumato na naman ng Abyssal Arrow. That was the third Miss Arrow para dito kay Selena. Sige po, wait lang, Boss Al. Hello. Kawawa yung Balmond, sabi ni Ship Solve. Sige, punta tayo dito sa may bandang itaas naman. Masyado tayo nakafocus sa ating gold lane. So ngayon, tamang clear lang ginagawa ni Esmeralda, no? Tinatry niya magkaroon ng enough item at enough net worth para kahit paano makaagaw sa par. Pero nandoon yung conceal play na manggagaling kay Edith pero hindi na yata makakagalaw si Asta. Maiipit sa tatlo and Esmeralda will be taken down. On the top lane naman, may 1v1. Kulitan ng dalawang fighters. Jungle, laban dito sa XP lane. Aluka, laban dito kay Blood Hunters pero may masasalubong silang Harit. They will back away. Punta tayo sa may bandang ibaba for the gold lane matchup. Etong si R, kalmado lang, no? 1-1 ang KDA ni R. Ito yung nauusong carry natin, mga tol, no? Yung carry na naka-fighter, tank, utility na talent emblem. Ang hirap pabagsakin dahil sobrang kunat. Lalong-lalo na yung kanyang itemization. Kung itutuloy ba niya sa kanyang Thunderbelt? Yes, Thunderbelt is already available para sa kit na meron dito si Kari. And then susunod na niya yung kanyang Endless Battle. So papunta na siya sa kanyang damage build na item. Turtle has been spawned. This is the last turtle for this game. Again, sa mga viewers natin, 139 million viewers. Magandang umaga po. This is the second to the last game ng ating 5v5 custom game. Sponsored by Madam Tets. Mga tol, sponsor ni Madam Tets kung sino yung mag-MVP win or MVP loss sa game na to ay merong Starlight. Yes, Starlight po. Kung mag-MVP win ka at MVP loss, hindi mo na kailangan ng roleta. Meron kang garantisadong Starlight na makukuha mula kay Madam Tets. So to 300 pesos yun, tol. Naglaro ka lang ng 5v5 custom game kay Boss Aldi Plays pero ang ganda ng conceal flicker play mula kay Wii. Hindi na nakakilos doon si Frances, mga Perd. Hindi nakareact yung kanilang Selena user. Binigla ng maigi netong ni Edith. Pero on the top lane, nandito na si Balmond. Ikot-ikot lang pero with a furious dive and dragon tail committed. Para naman dito kay Yuzhong, hindi na makakapag-spellbomb pa si Balmond. Ano bang gamit ng ating Yuzhong? Kaya naman pala, paano ka makakapag-spellbomb?
meron ng si Halberg, meron pang Dominance Ice. Hindi ko na alam. Nagpapatong ba yun? Ako, hindi ako professional at hindi ako expert, no? Napansin ko lang, naka si Halberg and then naka Dominance Ice. Nagpapatong ba yung spell bump effect ng isang Dominance Ice, yung anti-heal na meron, yung Dominance Ice, syempre, yung si Halberg? Hindi. Okay, hindi. Okay. So, siguro ang intention dito ni Aluka, yung effect ng si Halberg, no, yung damage, yung physical penetration, yung attack speed na meron yung si Halberg. I'm sorry, walang attack speed 'yon. Physical penetration lang, no. Pero yung sa Dominance Ice, yung defense nun, and then yung anti-heal na hatid, yung passive ng isang Dominance Ice. Tama? Si Halberg at Dominance. Okay, new update. Opo, nagpapatong. So, ayan guys konting kaalaman sa mga viewers natin. Magandang pag-usapan niya, no? Hati ang opinyon ng madlang people. Hati ang kanilang opinyon, no? Kung nagpapatong ba ang Dominance Ice at ang si Halberg. Pero may isang alam akong nagpapatong. Kahapon, Valentine's Day. Garantisado papatong yon. Boss, mic mo po, sabi ni Caramel Macchiato. Attack speed, sabi ni Super Saiyan. Hello KJ, napanood ko kay Fuego. Ay talaga ba? Napanood ko kay Fuego, pero ngayon, Lord is available. 11 to 5 ang ating talaan. Pero ngayon, may papasukin si King Mark na walang kasama. R getting that kill. Mula dito kay Kari. Mahapdi na yung Kari with the Phantom Step. And spinning light wheel, double kill. Mula dito kay R mga tol. R with a period. Ang katina ni Kari Bird. Naka Thunderbelt na siya, naka Brute Force, and then naka Endless Battle. At ngayon, tutunawin nila yung gitnang tore. First turret destroyed on the middle lane on the side ng blue team. Yung kaninang mga players na red team na namamayagpag, eto na yung ganti ng api, yung bawi ng mga nanlulumo kanina nung ating early game. Sila lang ngayon ang may bentahe. Hawak na nila ngayon yung kalamangan sa mapa. Despite na meron pang 1,600 gold lead on the side ng blue team, pero ngayon yung Zaman Force ay kinasana mula dito kay Harit, nakikipagkulitan with the Phantom Step at tinamaan pa nga ng ano yun, Flame Shot, tsaka yung Star Shatter ni Novaria. Yon ang nagpabagsak sa buhay ni My Finger Starred. Furious Dive, committed by Aluka, pero ngayon habang nangyayari ang lahat ng bakbakan doon sa may bandang purple buff on the red team, si Kuya Balmond busy lang sa pag-secure ng objective. Mag-clash kayo na mag-clash dyan, pero ang tanong, makukuha ba nila itong Lord na to? Mukhang ipapalag ng mga players ng red team. Sino ang naka-retry, and Balmond getting that Lord para sa ating game number 2. Ikot-ikot lang with a spellbomb, pero masyado nang mahapdi si Aluka, pero nandun yung Star Shatter connected. Si tulog na, nag-sleep well talaga. Lord marching on the middle lane. Kung 100% anti-heal, edi wala na heal, sabi ni Super Saiyan. Sablay mag-Balmond. Uy! Hello kay Madam Yejin. Hello. Shoutout sa aking Madam Manager. Si Madam Manager, Madam Yejin, magandang umaga sa'yo. Sana nakangiti ka ngayon, Madam Yejin, no? Happy belated Valentine's Day sa'yo, Madam Yejin. Lubog boses mo, boss. Yes, nakalubog po ako sa bowl ng CR. Kaya ganito po yung boses ko. Parehas lang kayo, mag-Balmond noon. Shoutout po, Gar. Paano maka-join sa 5v5 na yan? Bulingit, hello. Ha. Good morning, boss. Hello kay JJ. Uy, JJ, sino ka? Ba't ka nagpalit ng pangalan? Hindi na kita kilala. Ikaw ba yung dating nang iwan sa akin? How to join? Shoutout o Tulpo. Hello kay MDT version 6 Rhea Place. Magandang umaga sa Arlot Goddess ng MDT Miyaka Dream Team. Ayan si Rhea Place mga tol. Shoutout kay Madam Rhea Place. Ilang game? Last game na po, second to the last game na po ito, Madam Yejin. Second to the last game. Hiniritan lang ako ng mga viewers natin. Nag-sponsor si Madam Tets, Madam Yejin. Kanina, hindi mo na panood nung game number 1. Madam Tets is doing it. Panalo yung team niya, pero tapos na yung Valentine's Day. Tamang pabuhat lang si Ate Tets na choco, no? Nagkaroon siya ng chocolate. Siya lang ang chocolate, lahat ng kakampi niya gold. Pero ngayon, sa may purple pit ng orange team, ito lang yung ating aksyon, full barrage.
kill para dito kay Kari. Hihirit pa ba? Ito yung zone na nanggagaling dito sa ating Yuzong. Pero masyadong mahapdi na rin si R. Naku po, si Balmond wala nang buhay. Tumayo na lang pero magda-dash out na lang. Munti ka na lang. Hindi ko. Pero yung pana, tatama pa nga. Master kill mula dito kay Corvus. Yung Novaria Bird, monster kill na. Mukhang hihirit pa yata ng isa. Shutdown kill para naman dito kay Kari. 4 players are down for the side ng red team. Kari bumubuhat, Balmond, parang nag-classic. Uy, grabe naman kayo. Pa-shoutout boss, hello kay Jens, Diep. Pa-shoutout po, hello kay RJ. Magandang umaga again sa mga viewers ko. Kung sino yung magiging MVP loss at MVP loss, meron kayong Starlight na mapapanalunan mula kay Ate Tets. Pero nandun yung Flicker Onward, Earth Shatter Play. Isama mo pa yung Primal Rat, pero yung responde mula kay Balmond. Ikaw yung nagligtas, pero ikaw ang mauuna. Balmond has been taken down habang 2 players naman ang nawala on the side ng red team. Kakabuhay lang ni Aluka. Eto na, Lord is available. This is the second level 2 Lord for this game. Mga tol, ikalawang Lord pero 08 si Blood Hunter. Madam Yejin, kung naaalala mo si Jeffrey, yung pumasok sa live mo ng nakaraan, pinangakuan ko to na maglalaro ng 5v5 custom game dahil hindi siya nakafollow sa akin. Pinalo back niya ako doon sa live stream mo at ngayon, siya yung nag-Balmond. 08 yung Balmond naka-killing spree. MVP win and loss, no death daw, Lods. Ay, with no death ba? Ayan. No death pala. I'm sorry guys. MVP win and MVP loss, no death. Nako, Novaria, Corvus. Shoutout sa mga players ng red team. Kasi kung titingnan ko yung ating stats, wala nang may candidate for the red team na magkaroon ng MVP win or MVP loss na walang death. Si Novaria na lang. Eto, shoutout sa mga players ng red team. Kung gusto nyo walang maging masaya sa pamilyang to, mag-all in kayo kay Novaria. Hindi pa namamatay si Novaria. Si Corvus, patayin nyo si Corvus para walang manalo ng Starlight. Walang magiging masaya sa pamilyang to. Kaya Corvus, pag-ingatan mo ang HP mo, bantayan natin yung Novaria mga tol. Hello kay GJ. Ayan, masyadong maingat lang maglaro dito si Corvus. Win or lose, may Starlight na to ha. Kaya sa mga players ng red team, kung ako sa'yo, huwag nyo nang tingnan yung ibang mga players na naglalaro ngayon. Mag-focus kayo dun si Novaria, pero ngayon yung full barrage, committed by this Ixia. 2 players are down. Gawin mo ng 3. Si Novaria na lang ang natitirang buhay. Kasama tong si Balmond. At 4 na players pa ang pupugak on the side ng red team. Maganda yung placing ng Novaria. Makakakuha ng death si Nova, may cell, may SL. Ay, uy, may dagdag tayong Gika. May dagdag tayong Starlight para sa red team. Tol, kung naririnig nyo ako sa red team, dahil wala na kayong chance na maging MVP loss or MVP win dahil may lahat kayo namatay na. Kung sino daw yung makakapatay kay Novaria? Kung sino yung makakapatay kay Novaria, may Starlight. Ayaw nyo ba yon? Isang kill lang ang kailangan. Eto, nakikita nyo ba itong taong to? Etong si Corvus na naka-Starlight ng kanyang Honey Glaze para sa kanyang Novaria. Isang kill lang ang kailangan nyo mga tol. Magkakaroon na kayo ng Starlight, Abyssal Arrow connected by Sirena pero nabangga sa bato yung kanyang Flicker, Dragon Form committed mula dito kay Yuzong. Nakupo at hindi na nakagalaw, si tulog na. Nag-sleep well pa nga, maghahabol pa yata. Nandito si Or with the Phantom Step. Nandun yung kanyang Spinning Light Wheel available. Nakupo, si My Finger Star ay may iwan. Double kill, nagtatakbuhan na. Masyadong malalim si Or. Napagamit ang kanyang Vengeance pero yung kanyang Phantom Step, triple kill mula kay Or. Si Edith nakaabang. Nakaabang. Walang pambili ng Starlight. Walang pambili ng Starlight to si Edith. Nag-aabang. Inaabangan si Corvus. Tatampo, 10 years yan. Dive in. Kumbaga susugal na lang siya, no? Susugal na lang. Okay na nga naman yun. Pero ngayon mukhang tatapusin na ng mga players on the blue team. Mega kill na para dito kay Kari at nag-lock in na sila. They will secure our game number 2 victory on the side ng blue team. Oy, thank you kay Pawi for sharing the live. Ronald, thank you for the follow. Come back. SL pa kasi. Hanep Raven. Easy SL. Sino ba tong GJ?
Nagpalit ng pangalan eh. Shoutout kay GJ. Hello. Ano pa anong name mo dati? Boom, galing ng carry. Hello sa mga players natin. MVP. Kaso may death. So, unfortunately, our MVP winner para sa game na to, si R, na gumamit ng carry. Unfortunately, meron siyang death. So, hindi siya qualify doon sa Starlight. Unfortunately din, mula dito kay Corvus, paano ba to? Bagong subscriber, thank you GJ. Paano ba to? Walang Starlight kasi hindi MVP si Corvus, no? So, walang Starlight si Corvus. Kasi ang malinaw na usapan natin, Bird, ako susunod na MVP. Ang usapan natin, kailangan ay MVP tapos walang death. Tapos on the side naman ng red team, kailangan mapatay nila yung Novaria. Kaso anong nangyari? Walang nakapatay kay Novaria. Masyado siya naging maingat, pero despite that, wala pa rin naging MVP, no? Wala tayong nagkaroon ng 0 death MVP. So eto na, shoutout natin ulit. Etong si R na gumamit ng carry, Frances para sa kanyang Selena, Corvus gumamit ng Novaria, Asta para sa kanyang Esmeralda, at si Blood Hunter na gumamit ng kanyang Balmond. On the side naman ng red team, mga tol, my finger starred our MVP loss, picking up this Harit, We para sa kanyang Edith, Aluka para sa kanyang Yuzhong, tulog na, gumamit ng Valentina, at si King Mark naman, ang para sa kanya ay si Ixia. So, let's go, game number 3, last game na tayo. Yes, bawi tayo next live dahil last game na po ito. Kaurat, pasensya na kayo guys, let's go! Game number 3 of Alfred Plays 5v5 Custom Game, sponsored by Ati Tets. Ang mga players na maglalaro ngayon for the blue side, nandito si Izumi Plays, si Daniel, si Joyce, Cappuccino, I Love My Birdie, si Kuro, si Eric, si Peng, Smurf ni R, at si Nana Daime. Mga tol, ang mga players na maglalaro ngayon ay may maswerte, no? MVP win, MVP loss, basta hindi namatay. Meron kayong Starlight na manggagaling kay Ati Tets. At meron pa tayong additional na Starlight giveaway na i-announce natin later on pagkatapos ng ating game. So, sound trip muna tayo mga bird habang hinihintay yung ating drafting pace. Oy, good morning nga pala ulit, syempre, sa aking pinakamagandang Madam Manager, Madam Yejin. Magandang umaga sa'yo. Happy belated Valentine's Day. Happy New Year, Rascrea. Hello. Uy, ano yung sinad ni ate siya? Hindi ko nakita. Always on the way. Mamaya, titingnan natin. Thank you kay Eric. Hello kay Malakas to Men. Ayun thank you Madam Yejin. Manigan, uy. Ate siya, sabi mo magpapa-level 30 ka sa akin. Baka naman. Kanta ka muna, Alfred. Ano kakantahin ko? Grabe, 5 kanta. Ang dami naman yan. Mapapagod ako niyan. Huwag ka na magpa-level 30 sa akin, ate siya. Okay na ako. Sige, game 4 na lang. Ate siya, magpapa-game 4 ba ako? Press 1 kung magpapa-game 4 ako. Sagot mo ha. Eto na nga, magpapa-game 4 na nga ako. Last na yun ha, nandyan si Madam Yejin. Hanggang game 4 lang daw ako. Nandyan yung manager ko, si Madam Yejin. Hanggang game 4 lang daw.
Teka lang, tino ko nga muna, baka lobat na ako. Kaya pa ba to? 31%? Kaya pa ba yon? Eto na. So, alright, let's go. Game number 3 of RP Plays 5v5 custom game sponsored by Ate Tets. Ang mga players na maglalaro for the blue side. Nandito si I Love My Birdie para sa kanyang Matilda. Daniel gagamit ang kanyang Novaria. Izumi Plays para sa kanyang Yuzhong. Cappuccino naman ang kanyang Popolan Kupa at si Joyce ang gagamit ng Harit. For the red team, mga Bird, nandito si Peng para sa kanyang Nana. Nana Daime bilang Leslie. Eric para sa kanyang Akay. Kuro gagamit ng Kufra. Siyempre si Smurf ni R bilang Arlot. Kaya pa yan, laban lang boss. Hindi ko alam kung aabot pa Bahala na. Bahala na tayo, tol. Tingnan natin ha kung aabot pa ba itong ating device, no? So 31%, eto na. Jungle for the blue side will be this Harit with the Synchro Vision, Chrono Dash at syempre ang kanyang Zaman Force. And ang kanilang mid laner dito ay si Popol and Kupa. Matilda with the Soul Bloom, Circling Eagle and Guiding Wind ang kanilang magiging roam. And mid laner naman nila ay si Daniel. Nagagamit ang kanyang Novaria na merong Star Shatter, Astral Echo at syempre yung kanyang Astral Meteor. For our red team naman mga tol, Akai will be the core, Heavy Spin at yung kanyang Headbutt mula dito sa kanyang Akai bilang jungle. And then Kufra will be the roam, ang kanilang tangke para dito kay Kuro. Yung kanyang Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage at syempre yung kanyang Bouncing Ball. Nana, yung magiging mid laner for the red team. Meron niyang Molina Smooch, Molina Blitz at syempre yung kanyang Magic Boomerang. For our gold lane, magtatapat Leslie with the ultimate snipe at yung kanyang camouflage habang kalaban niya rito. We are angry para dito kay Popol and Kupa. Para naman sa ating XP lane, speaking of XP lane, si Corvus ang unang nabigyan. Pinaulanan pa ng recalls na nanggaling with the emoji para dito sa kanilang Yuzhong na mamaya magkakaroon ng kanyang Black Dragon 4. Pero ngayon si Joyce, tamang farm lang muna. Invasion ang ginagawa ng dalawang jungles natin, no? Opposite yung kanilang ginagawang ikot mga tol. Yung Akai on the bottom lane habang yung Harit naman on the top lane. Pinupuntirya ng mga players ng blue team yung XP lane na si Corvus mga tol. Habang on the gold lane naman, mag-isa doon yung dalawang marksman naglalaban. Pero ngayon yung Synchro Vision, Zaman Force and Molina Gift committed na para dito kay Nana. Wala na yung passive yung Nana at na ihatid pa nga doon sa loob ng second turret yung kanilang jungle na si Joyce. Yun ang mahirap, no, kapag kalaban mo si Akai. And then yung Harit naka-retry kasi wala siyang Purify para depensahan ang kanyang sarili. Kaya napakadali mula kay Eric para sa kanyang Heavy Spin na bigyan yung Harit user on the side ng blue team. Pero ngayon, yung per turtle at sino makakasecure, syempre retry goes to the side ng ating Akai. Kumanta kahapon yan, si Maring Yejin, paus yan. Valentine's Day naman kahapon, kanta na. Kaya pa yan, laban lang boss, sabi ni Shadow. 31% hindi ko alam hindi ko alam. So tingnan natin mga viewers natin kung aabot pa ba yung ating device para mamaya sa ating game number 4. So hindi tayo makakapag-promise pero tingnan natin. 90 seconds bago tayo magkaroon ng turtle, pero nandito yung Tyrant's Revenge. Magmimintis na lang muna pero nandoon yung Furious Dive mula dito kay Izumi Plays. Inilabas na nga yung Black Dragon form pero zone out lang yung dalawang players on the side ng red team. Tamang farm lang, tamang clear, and then wala nga tayong makikitang engagement on the top lane. Akyat tayo dito sa may bandang ibaba. Naku po si Eric, bumelo ng kanyang Heavy Spin at nandoon na yung ipit pero with the flicker committed para dito kay Cappuccino. Makakaligtas pa ba on the back lane? Makakatakas nga ba? Pero hindi tayo napagbigyan doon dahil on the top lane si Smurf ni R. Talagang pinapahirapan nila si Arlot. Wala silang pakialam kay Popol and Kupa. Gusto nilang targetin yung Arlot user na si Smurf ni R na nagtatago sa pangalang Corvus. Na-receive mo na boss Alp. I-check ko later. Madam Zam, i-check ko later yung pinadala mong Gcash para ipapremyo natin kay T-Mac later on para sa ating game number 1. Pero ngayon, ito na naman on the bottom lane. Napa-flicker out na doon si Daniel para sa kanyang Novaria. Wala pa tayong masyadong natutulak na mga lanes mga tol, no? Nakafocus yung mga players natin sa pag-kill ng mga heroes. Wala tayong objectives na nakikita. Basta
bira lang ng bira, poke lang ng poke, kaya naman pantay na pantay yung ating sitwasyon. 200 lang ang kalamangan ng ating pulang kupunan, 2-1 ang ating talaan, and currently naagaw na with a slight 100 gold advantage ang mga players ng blue team. Nandun yung Molina Blitz, hindi tatama, pansamantala, at yung flame shot hindi rin magkukonekta. Turtle is available. This is the second turtle of the game para sa ating game number 3. Supposedly last game na natin, pero tingnan natin kung magkakaroon tayo ng ating game number 4. Naku po, pumasok si Smurf ni R with the Arlot. Patay na naman yung ating pagong. Sino makaka-retry? Akay getting the third turtle for this game. Furious dive para dito kay Yuzhong, and Kuro will not be denied. Mamamatay pa rin para sa game lang na to, sabi ni CDG Stats. Payat ni Kupa, sabi ni DX. Sanchis, hello sa 114 million viewers. Magandang umaga sa inyo, no? Tahimik yung laban dito on the gold lane with this Cappuccino para sa kanyang Popol and Kupa. Bihira tayo makakita ng mga gold lane na gumagamit ng Popol, no? Usually gina-jungle to sa mga RG. Lason to si Popol kapag ginawa nyong core on the rank game. Pero ngayon, dito lang sa live stream ni Boss Alfric, makikita natin ang isang Popol and Kupa para sa kanyang marksman role. Check item, boss. Alright, shoutout sa mga viewers natin. Ayan na, nandun na yung We Are Angry. Ikinasa na para kay Popol and Kupa. Si Eric, bumebelo na kanyang heavy spin, pero napuruhan, ngert ng mga aso. At nandun na yung Circling Eagle with the Guiding Wind, pero masyadong makunat yung Akay, yung Panda, at napahamak pa nga doon si Cappuccino. Tinamaan ng Magic Boomerang na nanggaling kay Nana. At yung mga players dito ng blue team, magdi-disengage na lang muna. Kulang sila ng mga members dito. Medyo matagal pa yung pagong, pero yung laban ng dalawang XP lane natin, pinapahanga ako ni Izumi Place. Pinapahirapan niya ng gusto yung Arlot Bird. 1-3 na ang KDA ni Smurf ni R, habang si Izumi Place ay 1-0-3. Ngayon, yung mga players dito on the red team, tinitingnan nila yung sitwasyon. Ano ang kailangan nilang gawin para kahit papano makabawi naman yung kanilang Kuya Arlot na pinapahirapan. Pero may Petrify, Pinan on 1, at may Molina Blitz pa nga mula kay Nana. Yun pala yung kailangan. Kailangan lang pala ng kasama ni Kuya Arlot mula kay Smurf ni R para mapabagsak at mabawian. Pero lalaban ba sa tatlo? Naging Molina Smooch muna pansamantala etong si Joyce, pero lalaban ulit at inilabas sa loob ng tare. Nako, saan ka pupunta? Inipit, sabay kinaldagan at tinalbugan. Wala ka na talagang magagawa kapag inipit ka, kinaldagan, tapos tatalbugan ka pa. Harit, pang ilang death niya na yon. Second death mula kay Madam Joyce para sa kanyang Harit na retry user on the side ng blue team. Pwede ba maging rabbit yung aso ni Popol? Siguro, pag Year of the Rabbit. Nova, sabi ni Baby Yarn. Hello sa mga viewers natin, all 4 ang ating talaan, no? Naririnig nyo ba yung ML? So, binawasan ko kasi yung volume ng ating ML, no? So, pasensya na kung hindi nyo naririnig. Tingnan natin, no, kung may volume ba yung ML. May volume ba? Okay, okay na yan. Kung walang volume, ako na lang yung naririnig nyo. Tinanggal ko kasi yung volume niyan. Or hininaan. So, alright. All 4, dikit na dikit yung score natin. Tahimik lang. Wala masyadong bakbakan na nagaganap ngayon, no? Medyo nagtatantsahan pa. Akay kasi yung jungle nila, no? More on objective kasi itong si Akay, eh. Hindi ito kailangan pumitas ng pumitas. Kailangan niya lang siguro ng kasama niya para ipitin yung mga specific target, lalo na yung mga damage dealer on the side ng blue team. Ito na si Akay mula kay Eric, pinoprontahan at naghahanap ng possible target. Yung Astral Shatter ay hindi muna tatama, pero on the back lanes, nandun na si Izumi Place. Yung Nana na wala na yung passive, tumatakbo si Peng. May aabot kaya? And that was a kill secured by this Novaria. Yung tatlong players ng red team, magkakasama silang nagsipagkulasan, no? Iniwan nila yung Nana na umiba ng direksyon doon sa takbuhan na naganap doon sa may ating river. Squad to squad ba yan? Hindi po. Ingatan nyo yung Nova. Ay sayang, di ako makakalaro. May price ba yan? Yes, may premyo po ito, tol. Zaman Force para dito kay Nova, para dito kay Harit, at nandun na yung Astral Echo. Sumasayaw-sayaw na naman si Joyce. Naku po, napa-furious dive yung ating Yuzong. Yung Kufra ay hindi na nga mabubuhay pa. Pang ilang death na ni Kuro yun? Ikalawang death na para dito kay Kufra. Kumain ka na ba, Caster? Hindi pa po ako kumakain. Last game naman na po ito, no? So, maraming salamat po sa mga nagtatanong
kung kumain na ako. Thank you so much po sa mga nag-aalala, no? Maraming salamat and thank you for the support. Di yan nakain yung host. Hello kay Sanchez ng DX Squad. Oy, thank you for the follow. Boss DX Sanchez, pa-shoutout. Miryu from J&J po. Hello. Hello kay Miryu from J&J. Magandang umaga sa inyo. Lord is available. This is the first Lord of the game. 3 members for the red team. Nagsasama-sama lang sila mga tol. Pero si Peng, masyadong mayabang. Nandoon yung We Are Angry. Makakatakas pa ba? And dahil walang Molina's gift, yung ating Nana, sinamantala yon ng mga players dito ng red team, ng blue team rather, lalong si Popol and Kupa getting that double kill. Yung purple buff naman ang kanilang pag-iinteresan, nakikipagkulitan mula dito kay Akay. Gusto nilang maparetry etong si Akay para makapag-go sila sa ating Lord objective. Gumamit ba ng retry? Napagamit ba? Hindi. Gumamit ng retry at may naipit na isa, si Cappuccino. Makakatakas pa nga ba? Buti na lang nandun yung Circling Eagle pero bumalik pa si Cappuccino. Nasaktan ka na ng una. Bakit makikipagbalikan ka pa? Tol, kapag iniwan ka na at nasaktan ka na ng una, sigurado sasaktan ka niyan ulit. Kaya wala nang sorry, wala nang second chance. Dapat, pag wala na, move on na. Tama ba yun mga viewers? SHRX Baby Yarn 73. Maraming salamat sa iyo mga tol. Ito na naman yung Zaman Force pero mega kill para dito kay Novaria. Patuloy na binabato ni Novaria yung kanyang mga Star Shatter at kumukonekta yon, no? Ang kate dahil ano ba item dito ni Daniel? 406 na yung ating Novaria with that Lightning Truncheon and Magic Penetration Boots. Samahan mo pa ng Genius Wand. Susunod pa yata niyang i-build up dito ay yung Holy Crystal. Talagang mararamdaman mo yung kirot at yung sakit mula dito sa Star Shatter. Pero na solo kill ni Smurf ni R. Pinagkukombo, pinagbabato ng kanyang troso pero masyadong malalim. Smurf ni R ang naging trade-off sa engagement na yon. Nakuha niya yung kill para doon kay Popol and Kupa pero kapalit noon yung buhay niya. Ngayon yung kanyang mga tropa mukhang madadamay pa. Buti na lang at may Molina's gift available para dito kay Nana pero papasok pa nga si Eric nang walang kasama and Lord is available. Ayaw nilang i-secure yung Lord na to, no? Kulang yung mga players for the both teams. Wala yung God Laner for the side ng blue habang yung XP lane naman ang natugnas on the side ng ating red team. Kung maghanap kayo ng XP lane, ako lang to, assist na lang need ng Nova. Truth, tama, sabi ni Shadow, sabi ni Asta. Eto na yung Lord. Tingnan natin sino ang makakakuha ng ating Lord. First Lord of the game pa lang to, no? First Lord of the game. Naku po, na-reset. Ito ang kagandahan sa isang Akay, no? Kaya niyang itaboy yung mga players dito ng blue team sabay retry. Kaso ang problema, pinopoke ka ng We Are Angry. Nangungert-ngert ka nung aso ni Popol. Ito na si Kupa. Nako, saan sila pwesto? Nandoon yung Astral Echo. Nagbigay ng vision pero on the back lanes, may sinasayawan. Si Joyce and getting that kill. Mula dito kay Arlot. Hihirit pa yata ng isa. Si Kupra ang mapipili nila. Mapapagamit ng conceal pero magsisipag-uwian yung mga players dito ng blue team. Lalong-lalo si Popol and Kupa dahil wala siyang buhay. Pero naiwan nang walang kasama si Nana baby. Tuloy-tuloy pa yung aksyon. Ayaw nila magpahinga with that heavy spin mula kay Eric. Kaso wala siyang damage. Wala siyang follow-up. Inintay lang matapos yung heavy spin. Sabay disco. Sayaw sa dance floor with the Zaman Force. Grabe ka na. I love you. I love you, my birdie. I love my birdie. Yun ang pangalan niya. Good morning, Boss Al. Hello kay XVA. Have that. So, hindi po to tournament, tol. Hindi po to tournament. Isa-isa pasok. Oy, hello kay Marie. Thank you so much for the 10 fires. Takot mag-commit ang Kufra, sabi ni 8Tube. Hello kay GJ. Maraming salamat sa mga subscribers ko. Kaway-kaway sa mga viewers natin. Magandang umaga po sa inyong lahat, no? This is our last game. Nararamdaman ko na yung pagod, ate siya. Pasensya na po kayo. So, last game na po ito. Galing mag-shoutcast, sabi ni Rizel. Paano sumali, idol? Sabi ni Jeron. O sige na nga, nakita ko yung sinad sa akin ni Ate Shadow. Sige na, mag-game 4 na tayo. Mag-game 4 na tayo. Tingnan lang natin kung yung battery ko, yung battery lang talaga yung may problema eh. Hindi ko pwede itong i-charge habang ginagamit.
Hello sa 146 million viewers. Magandang umaga po para sa inyong lahat. Lord marching on the bottom lane pero mag-focus tayo dito sa top lane. Ikot-ikot lang mula kay Eric. Nandito na naman yung Zaman Force para dito kay Harit with a Chrono Vision and Synchro Dash. Tuloy-tuloy na pumupugak pero magbaback away na lang muna dahil on the back lane. Meron ako namamataang samaan ng panahon. Meron ako nakikitang hindi ko gustong pansinin. Pero alamin natin kung anong mangyayari sa hinaharap. Ano ang manggagaling, pero nakita nila si Smurf ni R. Natagpuan. Wala akong sinabi doon, Corvus ha. Wala akong sinabing Corvus kung nasan ka, pero naramdaman ng mga players on the red team na nawawala yung Arlot. Hello, malakas ka ba idol? Sabi ni RG, nasa Folio Mechanics. Looking for sponsor sa pang live gadget ni boss. Oy, thank you so much kay GJ. Ito na yung ating dragon with the black dragon form. Gumamit pa nga ng Petrify. Etong si Izumi Plays. Naku po, si Eric pinipilit itulak. Yung ating Harit dinala sa loob ng base. Pero yung mga minion waves, tuloy-tuloy na kumakatok. Tatapusin na ba o makakadepensa pa ang mga players ng red team? 4 players are up. Nabuhay na rin si Arlot and they will back away. Ako na daw, ex-laner ng CDG. Sabi ni Aloka, na-snipe pa ni Nova. Sabi ni Ain't Bean. Millie Saint, thank you so much for the follow. Maraming salamat sa 162 million viewers worldwide. Magandang umaga po sa lahat ng mga bagong pasok natin mga viewers dyan. And welcome sa Alfric Plays 5v5 custom game sponsored by Ate Tets ng Coup de Grace Squad, ng CDG Squad dito sa TikTok. Uy, ang hapdi nung Star Shatter. Kita nyo yung damage na hatid ng isang Novaria. Sobrang katina pero ngayon, sila naman ngayon ang umaabante with a conceal play na nanggagaling dito sa ating Kufra. Lalaban pa ba sila o maghihintay na lang ng ating Lord na in 24 seconds ay magi-spawn na? Tank sa game 4. Sus D, Tower Lock Kill inuuna. Sabi ni Aim Curtly. 5-0-10. Sabi ni Baby Arn. Sino yung 5-0-10? Si Daniel. Nako ha. Again, shoutout sa mga viewers natin. MVP loss and MVP win na hindi pa namamatay. Merong Starlight na mapapanalunan mula kay Ate Tets. Starlight giveaway para sa mga viewers natin na hindi pa namamatay kung kayo ang mag-MVP para sa ating game na to, no? So, ang pinakamalapit na magkaroon ng MVP prize, pwedeng may potential na makakuha ng MVP natin si Matilda, no? 1-0-15 ang KDA dito ni Matilda at umahabol naman runner-up para dito si Daniel, 5-0-10. Actually, isa lang yung lamang sa KDA ni I Love My Birdie, 16 ang KDA ni I Love My Birdie habang 15 lang si Daniel. So dalawa yung naglalaban dito para sa Starlight ni Ate Tets ng Coup de Grace and kasquad to ni Madam Tets, etong si Daniel ng CDG Squad. Boss, malabo ata yung 0 deaths sa MVP loss. Wala na. Oo, yung 0 deaths sa MVP loss, wala na. Hindi na siya makukuha dahil, ay, meron pa yung Leslie. Pansinin niyo yung Leslie, hindi pa namamatay ha. Hindi pa namamatay yung Leslie, tropa. Pwede pang makuha yung MVP dito. Teka lang, inom lang ang tubig ha. Sana all iniingatan. Tama ba yon? Sa mga viewers ko yan, sana all iniingatan, no? Boss, bawal lasing dito? Pwede dito kahit lasing. Kahit ano tinira mo, basta i-share mo. Pwede yan. Kung ano man yung tinitira nyo guys, bawal man yan o hindi bawal, basta mag-share kayo, pwede yan. Pwede sumali, sabi ni Izuna Plays. Wala tayong subscriber ngayon kasi bigla ang 5v5 custom game lang to, Izuna, no? So, kapag kinaya pa ng battery ko, tingnan natin yung battery ko mamaya, no? Kasi kanina 31% na. So, abangan natin kung pwede pa tayong magpalaro. Tingnan natin later on pagkatapos ng ating game na to kung kaya pa mag-game number 4. Luko ka, hindi pa ako lasing. Sabi ni JR31, ako, master kill na inubari natin mga tol. Ito na yung Black Dragon 4 mula kay Izumi Plays. Nandun na rin yung Ngart para dito kay Popol and Kupa. Sino ang kanilang kakaldagan pero naka-lock in Tori na. Yung Popol and Kupa, nanggigigil na. Pero yung ikot mula dito kay Akay, pinipilit itaboy yung mga minion waves. Pero may papasok na naman na next wave para dito sa ating middle lane. Ang tanong, makakadepensa pa ba dahil may Lord na kasama natutulak para sa ating panalo on the side ng ating blue team. Random players lang ba lahat, Idol? Yes, random players lang. Nice one. Nako. Ay, sayang!
Hindi nag-MVP yung Leslie, pero okay lang. Congratulations sa ating Starlight winner para dito kay I Love My Birdie na gumamit ng Matilda. So, 1070 ang kanyang KDA. I-chat mo si Tet sa comment section. Ikaw ang ating MVP winner. Meron kang Starlight para dito sa ating game na to. Shoutout kay Izumi Place na gumamit ng kanyang Yuzhong Cappuccino para sa kanyang Popolin Kupa. Joyce naman ang nagharit at si Daniel para sa kanyang Novaria. On the side ng red team, unfortunately, akala ko ang MVP natin si Leslie, no? Pero si Akay kasi yung MVP, kaya hindi siya, wala man siyang death, pero ang usapan kasi kung sino yung MVP. So, pasensya na, Nanay Dame. Hindi ka muna panalo para sa game na to, no? Shoutout kay Eric na gumamit ng Akay. Si Kuro ang nagkufra. Smurf ni R na nachoko. Ano nangyari sa'yo, Corbus? Para sa kanyang Arlot, talagang binugbog yung Arlot, no? Nanay Dame. Para sa kanyang Leslie at si Peng naman ang gumamit ng kanyang Nana. Ang hirap nila abangan, nakasnipe. Bounty ako, sabi ni Izubin Plays. 4th game na. Start na tayo. Thank you, R ha, thank you. So, eto na. Let's go sa game number 4, last game for today ng 5v5 custom game ni Alfred Plays. Shoutout sa mga players na maglalaro for the blue side. Nandito si Asta, Izuna, Corvus, Final, X Shadow, at syempre si Boss Dondi. For the side naman ng red team, maglalaro si Queen Laika, si Shaq, si Catalea, si Joyce, at si Ava. Sa mga viewers ko, magandang umaga sa inyo, no? Shoutout sa mga viewers ko, may premium GCash. May premium GCash para sa game number 4. Para sa game number 4, last game. So, 250 pesos para sa winning team. Galing yan kay Ate Shadow. 250 pesos para sa winning team. And then, 50 pesos para sa ating MVP loss. Para sa losing team naman. So, Ate Tets, meron akong comment sa'yo. Pa-reply po, Ate Tets. First rule around here, break all the rules. The falling stars brought us here. Hello, my friend. Your team is picking. Ate Tets, may chat ako sa'yo. Okay, wow! Talaga ba? Sige. Okay, sige. Grabe nga yun. Pero yung una, itutuloy ko pa. Snowflake's breath. Pag walang nakakuha nung una, ito yung susunod. Tama? Pag hindi nakuha yung una, dito tayo sa susunod, sa pangalawa. Tama ba? Your team is picking. Ate Tets, tama ba? Iba na. Hindi, ang ibig kong okay. So, wala na yung una. Cancel na yung una. Tama? Cancel na yung una. Okay. Thank you. Sige. Last game na to, last game. Oy, pasensya na sa mga bagong pasok na viewers, no? Na-end live ko. Nalock ko yung cellphone, hindi ako sanay. Ganun pala yung pag nalock yung cellphone, end live agad. Tinry ko bumalik. Pagbalik ko, end live na.
Okay, Ate Tets, lahat ng mga conditions mo, noted po lahat. Alright, ito na mga eyeball. Magandang umaga and welcome sa Alfred Place live stream. 5v5 custom game, last game for today. Our sponsor for today mga tol. Maraming salamat kay Ate Shadow at kay Ate Tets. Pero eto na ang mga bida para sa ating ika-4 na salpukan. Game number 4, Dondi para sa kanyang Aurora, Corvus gagamit ng Gusion, Asta para sa kanyang Esmeralda, Final Shadow bilang Guinevere at syempre si Izuna para sa kanyang Kari. On the red team naman mga tol, Shock mag-Uranus, Queen Laika para sa kanyang Estes, Ava magmi-Melissa, and then si Cataleya para sa kanyang Granger, and Joy speaking up this Novaria. Mga eyeball, let's go to the land of Dawn. Our jungle for the blue side, si Gusion, yung kanyang mga skill, yung mga sword spike na pwedeng ibato mula sa kanyang. Ngayon lang ulit ako makakakita ng isang Gusion sa aking 5v5 custom game. Mid laner will be this Dondi para sa kanyang Aurora, and ang kanilang mid laner, or rather ang kanilang tank ay si Guinevere. Nakakabili lang ng kanyang roaming item na gagamitin ni Final Shadow. Gold lane matchup mga tol, magtatapat yung kanilang Melissa and then si Kari. For our roam naman on the red team naman, nandito si Estes at maagang sinalpukan ng special migration. Muntik-muntika na. Buti na lang may healing giling, pero yung first blood sa pool ka boy. Yung Star Shatter connected mula dito kay Madam Joyce para sa kanyang Novaria, pero nag-aabang lang yung kanyang mga payelo mula kay Boss Dondi. Pero ngayon on the top lane naman, para tayong nanonood ng Season 3 ML, no? Uranus, Esmeralda, the never say die ending love story para dito sa kanilang Uranus, yung kanyang consecration at transcendence laban dito sa Falling Star Moon, at dito naman sa kanyang mga winawasiwas na palda para kay Esmeralda. Baba tayo sa may bandang ibaba dahil nandito yung ating clash. Alright, level 4 committed by Corvus. Available na yung kanyang incandescence. With the ultimate, marereset yung kanyang mga sword spike at pwede niya maibato yung kanyang mga espada para naman dito sa kanyang Gusion. Phantom step mula dito kay Izuna. Muntik-muntika na pero malayo yung kanyang mga kalaban doon, no? Hindi inabutan ng kanyang spinning light wheel, pero makikipagkulitan. Naku po, Melissa will be taken down. Tinamaan ng lahat ng mga 5 espada yon mula dito kay Gusion mga tol. Turtle will be spawned in 1 second. Cataleya maagang nakapwesto sa ating unang pagong para sa ating game number 4. Rondo, Rhapsody at syempre yung kanyang Death Sonata mukhang hindi na yata aabot pa dahil si Uranus nagbibigay zone. Binibigyan lang ng vision yung mga players on the side ng blue team, kaso maaabutan under the turret kill on the side ng Esmeralda. Granger taking time para i-secure itong orange buff na to, habang si Aurora naman makikipagkulitan lang dito sa ating middle lane. Tamang clear lang yung dalawang roamers at syempre yung ating mga mid laners on the both teams. Level 4 na si Joyce. Astral Echo is available, pero on the bottom lane naka-baby lang. Si Estes hindi pinapabayaan. Gino Jowa dinedate sa Valentine's Day, no? Tapos na yung Valentine's Day, pero si Queen Laika nakabebe lang palagi dito sa kanilang Melissa. Misted, Gina ba? Ampunin nyo na ako. Pag nanalo tayo, hati tayo. 250 mo, gagawin kong 250 ko. Sabi ni Aluka. Grabe nga yung hatian na yun. Napakapatas ng hatian na yun. Boss Aluka, pero yung ating Lito, yung batang Repolyo, sino ang nakakuha? Si Gusion pa nga yata ang nakasecure at nanakaw. Yung ating Lito Wanderer for this game. 3 minutes para sa ating matchup. 3-1 ang ating talaan. Lamang ng 2,000 gold ang mga players ng blue team, pero nandun yung salpok para dito kay Boss Dondi. Wala pa siyang masyadong damage output na maibabato, pero speaking of damage output, oy, what a microplay, pero nandun, nag-grow sa player, nag-winter transition, ang daming iniwasan ni Boss Dondi, pero sa hukay ka rin, pupulutin Boss Dondi. Nakita nyo ba yung kanyang pag-iwas doon sa mga bala ni Ricardo, Granger, Dalisay? Naiwasan niya at go pa sa player, napagamit pa ng flicker, pero natapos pa rin ang buhay, no? Pinatagal lang, it's all part of the plan. Nag-buy time lang si Boss Dondi nyo para sa kanyang Aurora. 12 seconds, magre-respawn ang ating ikalawang pagong para sa ating matchup. Go away available para dito kay Aba. Meron ba siyang inspire? Walang inspire yung ating Melissa, no? So,
mas pinarioritize dito ni Aba yung kanyang defense, no, para mapigilan yung spatial migration na manggagaling dito kay Givir. So, okay lang daw na wala siyang inspire, wala siyang additional na attack speed, basta masurvive niya yung mga engagement na pwedeng ibato sa kanya on the side ng blue team. Star Shatter hindi muna tatama, pero nandito na yung kulitan, yung Death Sonata, Astral Echo, connected na rin at nagsilbing vision yon kung nasa ng mga players ng blue team. Naku po, medyo dihado dito si Final Shadow, pero successfully he will survive. Pero ngayon si Boss Dondi, si Boss Joyce sa kanyang pinipilit bigyan, tina-target ni Boss Dondi etong si Madam Joyce, pero on the top lane naman si Shaq yung kanyang Uranus, ha. Naku po, si Boss Asta mukhang malalim yung kanyang Esmeralda. Falling Starmon, inabutan pa nga yung nagre-recall, yung uuwi ka na lang, yung hindi mo alam, hindi ka na nakatingin sa camera mo dahil alam mo nasa base ka na, bigla na lang may susulpot na Esmeralda, binagsakan ng bulalakaw mula kay Asta. Yung mga players dito ng blue team, nakapwesto na sila, ini-invade at pinopwestohan nila, binabarikadahan yung gold lane on the bottom lane. Ito na yung ating salpukan, pero nasilip nila Death Sonata mula dito kay Catalea. Nakita na at nabigyan ng vision kung saan nagtatago yung mga players ng blue team. Good morning boss, pa-invite po ako sa GC, salamat. Sabi ni Kairos, oy! Madam Kairos, i-chat kita mamaya, no? So, sasali ka na sa tournament ni Madam Yejin. Sige, usap po tayo mamaya pagkatapos ng aking live. Sige, maraming salamat Madam Kairos. Ops, teka lang ha. Top lane tayo. Nako, mukhang meron akong nakikitang sama ng panahon. Rondo with the Rhapsody. Ang kati dito ni Granger, pero may isang off-cam kill tayong na-secure on the orange buff, no, si Estes. Wala siyang nakitang kalaban doon. Nagulat na lamang siya at patay na siya. Special migration sa isa. Si Uranus mukhang mapupuruhan. Pero nandoon yung Transcendence at yung Consecration para magkaroon siya ng additional heal. Pero nandoon yung tusok mula dito kay Gusion. Si Corvus yung kanyang mga sword spike. Napakakatina. Double kill para dito kay Gusion. Nagamit-gamit si Corvus 501. Killing spree. Ngayon lang ako nakakita ng Gusion na naka-killing spree, no? Usually lethal ignition yata yung nilalagay dyan. Pero mas prioritize dito ni Corvus na magkaroon ng extra movement speed at extra HP bar once na makakill ka ng isang hero. Kaya naman talagang minamaximize dito ni Corvus yung kanyang killing spree na talent emblem. Pwede po ba sumali sa tournament? Yes! Guys, sa mga gustong sumali sa tournament ni Madam Yejin, i-PM nyo lang po ako or si Madam Yejin dyan sa comment section. We have still 8 available slots para sa ating tournament this coming March 28, 29, 30, and 31. Sa halagang 350 pesos, may experience nyo na makapaglaro ng ating 5v5 tournament squad versus squad para sa live stream ni Madam Yejin. At syempre, kung aabot kayo ng semifinals and grand finals, makakasama niyo po ako bilang shoutcaster. Okay, Astral Echo, nagamit na rin ni Joyce, pero yung mid lane, ito ang gusto nilang targetin. At mababasag na nga yung ating first turret on the middle lane. Naku po, si Maya, si Final Shadow, muntik-muntika na, pero buti na lang nandoon yung special migration on the back lane. Si Uranus pumepwesto, si Izuna with his carry, medyo hindi ko pa nararamdaman, pero iniistakan na ni Shaq yung kanyang Uranus. Masyadong mahapdi na rin yung carry, pero may ibang direksyon na gustong mangyari dito si Corvus, no? Habang busy tayong nakatutok doon kay Uranus, ang gusto pala ni Corvus ay pumitas ng isa. Aba, pangatlong kill niya na, naka-purify yung kanyang Melissa. Similar kita mag-Granger boy, sabi ni Yet Anthony Magno. Hello sa 87 million viewers, magandang umaga sa inyo. Naku po, si Asta pumasok sa 4. Nandoon yung Astral Echo. Si Shaq, nako, masyadong mahapdiyan tol. Alam ko makunat yung Uranus, pero yung carry, true damage yan. Huwag kang makikipagtayuan, basta carry ang iyong kalaban. Yung mga players dito on the red team, sila ngayon ay nahihirapan. At yung Lord available na. Sino ang makaka-takedown ng ating Lord? Special migration, magmimintis na lang muna. Nandoon yung mga payelo para dito kay Boss Don
Bondi. Si Star Shatter connected. Mula naman kay Novaria pero on the bottom lane. Yung go away. Si Esmeralda ay mapapa-back away. Godlike para dito kay Gusion. Nako, nag-grow as a player. Si Shaq, anong mangyayari dito kay Shaq? Makakatakas nga ba? Pero nandun yung Blessing of the Moon Goddess. Sinusustain ni Estes yung mga hero HP bar na patuloy na bumababa on the red team. Kaya naman, sabi ng mga players ng blue, mag-lord na lang tayo. Grabe, nanlambot yung Uranus. Similar kita man. Akala ko nag-out ka na, Lods, kasi nawala ka kanina. Akala mo lang yun, tol. Nandito si Boss Alfric Plays, nagbabalik para sa ating last game. Last game na to mga tol, no? So maraming salamat sa 114 million viewers worldwide na patuloy na sumusuporta kay Boss Alfric Plays at syempre sa aking kakulab, si Madam Yejin, sa aming collaboration na Algin Plays. Maraming salamat po. It's always our pleasure na makapaghatid sa inyo ng magagandang laban. Syempre sa mga tournament na ino-organize ni Madam Yejin at syempre ako ang nagsha-shoutcast, no? Syempre, pasalamatan din natin ang ating mga sponsors para sa game na to. Ang Atitets natin mga tol, ang nag-iisang Atitets na kanina binagdagul ko sa ating Flex Live, no? Siya ang ating isa sa mga major sponsor. Kasama natin si Ate Shadow, the always supportive Ate Shadow ng Zodiac Brave sa ating comment section. Pa-shoutout kay Juicy. Hello kay Juicy ng HTS Squad. Maraming salamat kay Juicy. Maraming salamat sa pagbisita at pagdalaw. Sa mga squad na sumusuporta kay Boss Alfric, sa Hati Titan Squad, sa Lion Squad, sa Kudegra. Shoutout sa Zodiac Brave, sa Palaboy PH, sa XBA. Maraming salamat mga perd. Oy, shoutout nga pala sa mga taga XBA, no? Kaway kung meron mga taga XBA ni Madam M dyan sa comment section. Alam ko kulang pa yung teams sa upcoming tournament niya bukas. So magkakaroon tayo ng tournament si Madam M, si Miss M ng XBA Squad. So sa mga interested participants na gustong sumali sa kanyang tournament, no, 100 pesos lang po ang registration fee. And again, ako po ang magsha-shoutcast sa kanyang tournament sa pagparating na semifinals on the Saturday at syempre ang finals sa ating Sunday. Sayang Estes, magkano po winning prize? 250 pesos para sa ating winning prize. Winning team, 250 pesos and then 50 pesos para sa ating MVP loss mula naman kay Ate Shadow. Okay. So, announce ko lang. Kanina, kahit pwede nang i-announce, sabi ni Ate Tets, kung sino daw ang makaka-first blood kay Corvus, may 300 pesos. So, hanggang ngayon, yung Gusion hindi pa namamatay. So, ibig sabihin, hindi siya na first blood. Walang nakakuha ng 300 pesos, no? So, ganito sa live stream ni Boss Alfric, meron tayong mga makukulit na sponsor na imbis na mag-enjoy yung mga players natin na naglalaro, mas gusto pa nilang namamatay, no? Ganyan na ganyan si Ate Tets, mas gusto niyang na first blood yung kanyang mga kasquad. Si shoutout kay Corvus ng CDG Squad. Ops! Falling Star Mon will not be connected, pero ngayon yung mga power wave mula dito sa ating Guinevere, magsisipag-atrasa na lang muna yung mga players on the red team. Sila ngayon ay nakadepensa, habang yung ating Aurora ay tumutulak mag-isa, habang yung Lord ay available na. Yung Uranus magki-clear na lang muna, habang yung Kari same side, ganun din naman yung kanyang ginagawa. And Lord will not be denied para dito sa mga players ng blue team. Uncontested second Lord of the game in favor of the red team. Rather, on the blue team, ops! Falling Star mo na! Oy, si Hasta La Vista baby, masyado ka matapang at napa-finger heart na lang mula kay Andrea Brillantes. Si Corvus, yung Novaria, nodet din kanina, sabi ni PJ Estipona, yes. Kung ako yan, magtatago na ako, sabi ni Aluka. Ang laki 300 bounty ni Corvus. Yes, 300 yung bounty niya. Kanina yon first blood. So, wala na yung first blood kasi masyadong matagal na yung ating game, no? Kanina sana yon kung sino yung naka-first blood at hindi ko sinabi yon. Kasi baka mamaya, targetin nyo si Corvus, kawawa naman. Corvus, wag ka mamatay. Meron pang isang prize, yes!
sabi nga ni Ate Tets, meron pa tayo isang premyo pero secret na lang muna. Oy, shoutout sa ating sa leader ng Miyaka Dream Team. Hello kay Madam Miyaka ng MDT Squad. Magandang umaga. Welcome sa pagbisita sa ating live. Pero may special migration sa isa. Nandun yung Blessing of the Moon Goddess pero legendary na para kay Gusion. Tinatry sustain ni Estes pero yung mga payelo na nagagaling dun kay Aurora masyadong mahapdi na. Yung Uranus hindi na makasustain pa at yung Lord mamamatay na. Pero ngayon, yung mga players ng Red Team, humihinga pa ba? May mga minion waves pa. Pero yung mga Death Sonata ni Ricardo Granger Dalisay, naku po, nagkumpul-kumpulan sila. At pinagsasalo yung mga Shuriken, Spinning Light Wheel, and Phantom Step mula dito kay Izuna. Legendary mula kay Corvus. And that will be it for our game. Number 4, victory goes to the side ng Blue Team. Sila ang panalo para sa ating game number 4. MVP winner para sa ating game number 2. Binalagbag malala ng mga players dito ng Blue Team, no? Shoutout kay Corvus na gumamit ng Gusion, our MVP winner. 904 ang kanyang KDA. Unfortunately, wala tayong MVP prize para sa ating winning team. Pero syempre, dahil part ka ng winning team, galing kay Ate Shadow, meron kayong 250 pesos GCash na paghahati-hatian. Okay, hinga muna ako. Shoutout kay Izuna na gumamit ng carry. Dondi para sa kanyang Aurora. Final X Shadow ang nag-Guinevere. At syempre si Asta naman ang nag-Esmeralda. So, bago tayo sa sorpresa ni Ate Tets, punta muna tayo sa Red Team. Shoutout sa Red Team mga tol. Unfortunately, wala tayong MVP loss. Ate Shadow, ikaw ang magdesisyon kung sino ang bibigyan natin ng premyo na 50 pesos GCash mo para sa ating MVP loss. Shoutout dito kay Bad, rather si Joyce na gumamit ng kanyang Novaria, si Shaq para sa kanyang Uranus, si Queen Laika ang nag-Estes, si Aba para sa kanyang Melissa at si Catalea ang nag-Granger. Umay, thank you Mama Sha, sabi ni Izuna Praise. Nice po Granger, sabi ni Eric. Nice G, sabi ni Dondi. So eto na, yung sorpresa. Tol, eto na yung sorpresa, silipin ko lang. Oy! Grabe nga yun! Shoutout! Eto ha! Oy, Ate Tets! Huwag ka maingay, Ate Tets ha! Ako mag-a-announce! Yung mga players ng Blue Team, tsaka ng Red Team, nandyan pa ba sa comment section? Nandyan pa ba yung mga players ng Blue Team? Shoutout kay Izuna, Dondi, Final X Shadow, Corvus, Asta, Joyce, Shaq, Queen Laika, si Aba at si Catalea. Nandyan pa ba kayo? Okay, ito yung sorpresa na sinasabi ni Ate Tets. 500 pesos may nakakuha. 500 pesos may nakakuha para sa isang player na naglalaro ngayon dito sa Battle Result. 500 pesos like legit. Okay, wag na natin patagalin to, tol. Congratulations para sa player na merong pinakamaraming assist, win or lose, garnering an 8 total assist. Congratulations kay Boss Dondi. Meron kang 500 pesos GCash galing kay Ate Tets. Seryoso yan ha, 500 pesos. Basic, sabi ni Dondi. Walang yan taong to, no? Ganon-ganon lang, naglaro ka ng ML, 500 pesos. Ganyan dito sa live stream ni Boss Alfred, no? Sorpresa, hindi nyo alam. Kung kadalasan nga, yung mga tanso yung nananalo, pero nagulat ako, wala siya naging kahate, oh. 8 assists para kay Boss Dondi, yung Aurora niya, no? 500 pesos, so lista ko lang, congratulations kay Corvus. Si Corvus walang premyo, si Ate Shadow ang kailangan kong malaman. Ate Shadow, walang nanalo ng MVP loss. Ibibigay ba natin yung premyo? I-chat mo, Ate Shadow, i-chat mo na lang si Boss Dondi, kayo na lang bahala mag-usap, ha? Then, may 50 pesos yung lahat ng mga players dito. Shoutout kay Izuna, Dondi, Final Shadow, Corvus, Asta. I-chat nyo ako sa TikTok. Ibigay nyo sa akin yung GCash number nyo para pagkatapos ng live, maibigay ko yung 50 pesos nyo. So, iintayin ko muna yung pagdeposito sa akin ni Ate Shadow. MVP win! Ayun. Sabi ni Ate Shadow, MVP win na lang daw yung 50 niya. So, ang ating MVP win si Corvus. So, Corvus, meron kang 50 pesos galing kay Ate Shadow. Congratulations. So, yun.
Guys, sana napagbigyan ko kayo. Ate siya, okay na ako ha? Ate siya, okay na ako. Napagbigyan ko na kayo yung game number 4. So, maraming salamat guys. Ay, bago ko malimutan, yung mga laro ko ng 5v5 custom game, i-upload ko sa aking YouTube account guys. Ito po yung aking YouTube account. So kung na-enjoy nyo yung aking pagsha-shoutcast at gusto nyong mapanood yung replay ng mga laro nyo, punta po kayo sa aking TikTok account. Syempre sa aking YouTube account, nandito po, Alfred Plays, i-type nyo lang. At syempre sa mga ever supportive na Algin Plays fanatic since day 1, kaway-kaway dyan sa comment section. Maraming salamat po sa aming patuloy na collaboration ni Madam Miegin, no? Algin Play, syempre, si Madam Miegin ang aking tournament host, tournament organizer, at ako naman ang kanyang shoutcaster. Sa mga gustong magpa-shoutcast ng mga tournament nyo, mag-reach out lang po kayo kay Madam Miegin. Kung hindi po ako sumasagot, sa kanya nyo po ako hanapin. Okay? And then, ito po kaya yung kanyang TikTok account. Meron po kami paparating na tournament this coming March 28, 29, 30, and 31. And kulang po ng teams na kasali. So, mag-register na po kayo. 10,000 pesos po ang mapapanalunan nyo sa champion. 4,000 first runner-up. 3,000 second runner-up. At syempre, fourth runner-up natin. Third runner-up, 2,000 pesos. So, once na makasama ka sa top 4, secured, meron ka ng 2,000 pesos. And then, meron po kami pa-contest ni Madam Miegin. Ang pinakamagandang logo, magkakaroon kayo ng prize na 500 pesos. So, botohan po yon. So, abangan nyo yung mga paparating naming surprises. Shoutout nga pala sa mga sponsors ni Madam Miegin sa kanyang tournament. Si Ate Shadow, si Boss Jello, at si Boss Just No One. So, i-follow nyo rin sila mga tol, no? Siyempre, yung mga sponsors ko sa ating 5v5 custom game today, kanina si Madam Sam, tapos si Madam Tets ngayon, at syempre si Ate Shadow. Maraming salamat po sa 88 million viewers worldwide. Thank you so much kay Madam Miyaka, kay Ate Shadow, kay Corbus, kay Yejin, Izuna Plays, Kung Fu, si Soiti, CK San Jose, si Ian, si Etuk, si Lab Mamay, Ruel de las Peñas, si Calix Nero, si RJ Maslang, si Kai, John Raspix, si James Gaming, si QQQ, Mizuke, si Brianman Jam, Just No One, Dondi, Ismashi, J, Set Salupa, S, Renijan, Pot, si RDG, Queen Laika, CJ Kamat, Lakapsis, No Fear, Erwin Sena, si Kurt Barcamante, XBA, Hate, ZB Allen, Chris Martin Cal, Jennifer Candol, ML Omsim, Chanlen, Soulhara, J Pangilinan, Hinata, Kalbo, Corn Salad, si VZD, Flamesight, Vince, Chan, Miss Bisaga, Aurora Prime, ZZZ, Janric Fulgar, Master Beater, Drain, medyo nag-ano ako dun medyo naghang ako dun sa binasa ko buti tama naman. Shop ni Kuya Joms, si Eric, si Tilt, Raymart Teiko, Nikki, Nicolette, Asta, Aluka, Ivan Ocampo, Spike, Superpol, si HTS, My Finger Starred. So, hi din kay Regine. So, sa mga viewers ko, maraming salamat sa inyo, no? So, ang gagawin natin ngayon, magte-thank you lang ako din sa mga gifters ko kanina, no? Hindi ko na siya makikita, guys. Maraming salamat sa lahat ng mga supporters ko. Wala na tayong pakanta, ati siya, dahil pagod na ako. Thank you sa 58 million viewers ko worldwide. Maraming salamat sa mga nanalo. Huwag niyong kalimutan na i-chat ako sa TikTok, ha? Pag hindi niyo ako chinat, hindi niyo makukuha yung cash prize niyo, no? Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Pinapangunahan na ako nung isa sa mga basher ko na binubuhat ko lang naman sa paglalaro ng RG. Shoutout kay Izuna Plays ng Hati Titan Squad. So mga tol, this is Alfred Plays saying belated Happy Valentine's Day para doon sa mga jowa nyo, sa mga kabebe nyo, at sa mga hindi nyo pa jowa pero binabati nyo ng Happy Valentine's Day. Sana magkatuluyan kayo. More love and more fun. Enjoy nyo lang yung in relationship nyo. Para naman doon sa mga viewers natin na hindi na-enjoy yung Valentine's Day kahapon dahil wala silang jowa, no? So, para sa ating mga kapatid na Catholic, sinelebrate natin yung Happy Ash Wednesday. So, Happy Ash Wednesday sa inyo. So, paano naman kapag walang jowa, tapos hindi ka Catholic, normal na ano ka lang, normal na Pilipino, no? So, yung mga natulog, shoutout din sa inyo, no?
sana gising na kayo ngayon dahil tapos na yung Valentine's Day. 'Di ba? So magandang umaga sa lahat. Kumain na tayo ng ating pananghalian at sa mga kagigising lang na ngayon pa lang nagkakape, tapos na po yung ating live. Maraming salamat sa lahat. This is Alfred Plays saying good night and mga bata, huwag kayong mawawala. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!